Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Armed Forces of the Philippines itinanggi ang ulat na wala na sa Marawi City ang Abu Sayyaf leader at umano'y emir ng ISIS sa Pilipinas na si Isnilon Hapilon. Ilang tunnel o lagusan sa Marawi City na diskubri sa nagpapatuloy na clearing operations. Mga Pilipinong nakatakdang magtrabaho sa Qatar, hindi muna bibigyan ng Overseas Employment Certificate ng POEA. Presentasyon ng testigo sa kasong disobedience to summons ni Senator Laila De Lima, ipinagpaliban ng korte. AFP Cavaliers at Judiciary Magies magtutuo sa linggo para sa hangad na ikatlong panalo sa UNTV Cup Executive Face-Off. Una sa ating mga balita ngayong hapon, dumami ang bilang ng mga armadong nakikipaglaban sa tropa ng pamahalaan sa Marawi City ayon sa 1st Infantry Division ng Philippine Army. Samantala, iniimbestigahan na rin ng otoridad ang ilang Facebook account na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng Mauti members. Mula sa Iligan City, itong balita ni Weng Fernandez live. Weng, go ahead. Yes, Attorney Rage, mayong hapon. Makalipas ang mahigit 2 linggong bakbakan sa Marawi City sa tala ng Armed Forces of the Philippines 1st Infantry Division, aabot pa rin sa mahigit 200 ang mga armadong nakipagbakbakan sa trupa ng pamahalaan. Tuloy pa rin ang surgical operation ng militar sa mga lugar na pinaniniwala ang pinagtataguan ng mga terorista. Pero ayon sa AFP, nadaragdagan ang bilang ng mga kalaban dahil sa pagsanib ng ibang lawless elements at ang mga pinatakas ng mga preso ng Mauti Group. Based on our intelligence report and with the presence of the supporters and other armed groups in the area, the militants are ranging from 200 to 230 armed groups still inside the conflict area. Sinikap ng militar na matapos ang krisis sa Marawi City sa Lunes kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day ng Pilipinas. Target ng pamahalaan na makapagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa maraming lugar sa Marawi sa June 12. Subalit isa sa nagpapahirap sa ginagawang pagtugis ng mga rebelde ay ang natuklasang tunnels o lagusan sa syudad na posibleng dinadaanan ng mga ito. Papaimbestigahan naman ng AFP ang 63 Facebook accounts na pinaniniwala ang ginagamit ng Mauti sa pagre-recruit at pag-promote ng kanilang gawain sa Marawi City at maging ng kanilang paninira sa Marawi City. Samantala sa tala ng AFP, umabot na sa 138 ang nasawi sa Mauti Group, 4 na po sa hanay ng pulisya at militar at 30 namang sibilyan ang nasawi. Attorney Ridge. Maraming salamat, Weng Fernandez, nag-uulat ng live mula sa Iligan City. Samantala, pinabulaanan ng militar ang mga ulat na nakatakas na sa Marawi City ang leader ng Abu Sayyaf Group o ASG at umano'y emir ng militanteng ISIS sa bansa na si Isnilon Hapilon. Inihayag rin ng AFP o Armed Forces of the Philippines na may nadiskubre silang mga tunnel o lagusan sa ilalim ng mga bahay at gusali sa Marawi na posibleng magamit ng mga terorista para takasan ng tropa ng pamahalaan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. May lumutang na mga ulat kahapon hinggil sa posibilidad na nakalabas na ng Marawi City ang leader ng Abu Sayyaf Group at itinuturing na emir o leader ng ISIS sa bansa na si Isnilon Hapilon. Subalit ayon sa Armed Forces of the Philippines, wala pang patunay na totoo ang mga balitang ito. Hindi po ito napapatibayan, hindi po ito totoo at naniniwala sila na nandun pa. Inahayag din ng AFP na may mga nadiskubre silang foxholes o mga tunnel sa Marawi City sa isinasagawa nilang clearing operations. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, hindi bagong hukay ang mga lagusang ito sa ilalim ng mga bahay at gusali. Old folks in Marawi said that those were already tunnels that existed before because of previous conflicts. If you remember, historically there was a siege of Marawi a long time ago, I think in the 70s, no, 1972 if I'm not mistaken. Malaki ang posibilidad na magamit ng mga terorista ang mga lagusang ito para takasan ang mga tropa ng pamahalaan.
Nasa ika-17 araw na ang labanan sa Marawi City at umaasa ang militar na mababawi nila ang buong lungsod mula sa Maute Group kasabay ng pagdiriwang ng ika-119 na anibersaryo ng kasarinlan ng bansa sa Lunes. Sa ngayon ay 3 pang barangay ang patuloy na pinagkukutaan ng mga terorista. Our troops are working overtime to facilitate the liberation of Marawi at the quickest time that we can. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Maglalaan naman ng 5 milyong pisong pondo ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa gamot at pagpapaospital ng mga sibilyang nadamay sa gulo sa Marawi City. Ayon kay PCSO General Manager Alexander Balutan, ipadadala nila sa AFP ngayong linggo ang mga gamot at supply ng inuming tubig para sa mga residenteng nasa evacuation center sa Iligan at Cagayan de Oro City. Nakadeploy na rin sa mga ospital sa Lanao at Cagayan de Oro City ang kanilang mga tauhan upang tumulong sa pangangailangan ng ating mga kababayan doon. May social worker doon. Nakukonekta ka agad doon sa amin. Pagka itatag kayo as PCS o patient, imomonitor natin paglalabas na siya sa hospital, yung last hospital billings, yun ang pag-uusapan. Kung ilan ang babayaran ng PCSO. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Ilang mga taga Mindanao at human rights advocates ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang implementasyon ng martial law sa Mindanao. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Joyce, go ahead. Magandang gabi sa iyo, Angela. Nanindigan nga ang ilang Mindanao leaders na walang basihan upang isailalim sa martial law ni Pangulong Duterte ang buong Mindanao. Kaya naman ngayong araw ay naghahain sila ng petisyon dito sa Korte Suprema upang hilingin ay pawalang bisa ang martial law proclamation. Kabila, Angela, sa mga naghahain ng petisyon ay 5 Mindanao leaders kasama ang mga lumad, ilang human rights at activist organization. Ayon nga sa grupong karapatan, 1 linggo matapos ideklara ang martial law ay nakapagtala na sila ng halos 4 na kaso ng extrajudicial killings. Marami na rin anya ang naapektuhan ng aerial bombing sa labas ng Marawi. Napakaraming mga tao na illegal na inaresto at dinetain, no? Invoking martial law, including mga workers on strike doon po sa Compostela Valley na nag-exercise ng kanilang civil and political rights. Sa deklarasyong ito ay talagang nangangamba kami ay mas lalong nabigyan ng kapangyarihan ang mga militar na lumabag ng karapatang pangtao namin, lalo na sa aming mga katutubo. Angela, sinamahan din sila ni Bayan Secretary General Renato Reyes at Gabriela Women's Party Representative Arlene Rosas. Saka po nagsabing patuloy silang mananawagan para alisin na nga ang martial law sa Mindanao. Maliban sa grupong ito, Angela, naghain rin ang ilang kababaihan mula sa Marawi sa pamamagitan ng kanilang abogado. Nais naman nila nagkampana ng Korte Suprema ang tungkulin para pag-aralan ang martial law declaration. Ito yung ginagawa ng mga petitioner dito. Sila ay mga kababaihan mula sa Marawi, mga ordinaryong mamamayan, pero humihingi sa Korte Suprema na pagganahin yung review process na itinatakda na ating konstitusyon. Angela, sa ngayon ay umabot na nga sa 5 ang petisyon dito sa Korte Suprema na kumukontra sa martial law declaration at inaasahan natin sa susunod na linggo ay titignan na nga ng SP ang mga petisyong ito. Angela? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, live na nag-ulat mula sa Maynila. Sa iba pang balita, sa Martes na ilalabas ng PNP Supervisory Office for Security Investigation Agencies ang resulta ng kanilang investigasyon sa pagpapatupad ng seguridad sa Resorts World Manila. Ayon sa PNP SOSYA, inire-review pa nila ang consolidated report kaya hindi natuloy ang nakatakdasan ng paglalabas dito ngayong araw. Nakapaloob sa investigasyon ang posibleng naging kapabayaan ng security service provider na NC Lanting Security Specialist kaya hindi napigilan ang pag-atake. Sa Martes din, posibleng ilabas ang desisyon kung tatanggalan ng lisensya o pagbabayarin lang ng multa ang security agency. Wala pa umanong natatanggap na ayuda mula sa pamunuan ng Resorts World Manila ang ilang pamilya ng mga nasawi sa pag-atake noong June 2. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ililibing na bukas sa San Rafael, Bulacan ang labi ng isa sa 38 nasawi sa nangyaring pag-atake sa Resorts World Manila noong nakaraang Biyernes.
Naka-duty si BJ Pagsibigan bilang desk officer nang pasukin at sunugin ng gunman ang ilang bahagi ng hotel casino complex. Natagpuan ang kanyang katawan malapit sa isang CR matapos umano itong masuffocate. Ayon sa pamilya ni BJ, wala pa silang natatanggap na tulong pinansyal mula sa pamunuan ng RWM. Burial, yun ang mayroon sila ipinangako na darating pero wala pa rin. Kabilang sa mga ipinangako ng kumpanya ang edukasyon para sa mga naulilang anak ng mga biktima at ang 1 milyong pisong financial assistance. Ayon naman sa public relations ng Resorts World Manila, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ni BJ para mabigay ang pangako nilang ayuda. Umalis po sila before lunch, sir, sa Bulacan yan, sir, di ba? Pero may naka-designate naman, sir, team. Per family, meron po kami naka-assign na team, sir. Financial assistance lang yun, iba pa yung pag-assist namin sa kanila sa ibang gasto sa pagpapalibing at pagburol. Masama rin ang loob ng pamilya ni BJ sa umano'y naging kapabayaan ng Rizal Funeral Homes na kumuha sa labi ng biktima. Binaboy nila yung anak ko. Inotopsy nila tapos itinambak lang sa isang tabi. Hindi nila inimbalsamo or what hanggang sa masira ang katawan nito. Nasa stage of decomposition na siya. Habang nakaburol siya, pwede namin titigan pa siya na yung mga alaalan niya sa amin. Pero ganyan, titigan mo anak mo na hindi siya sa muka. Para kang nakatitig sa ibang tao. Plano ng pamilya Pagsibigan na magsampa ng reklamo laban sa punerarya. Wala pang inilalabas na pahayag ang pamunuan ng Rizal Funeral Home sa issue. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Baliwag, Bulacan. Hinihikayat ng Philippine National Police o PNP ang mga hotel operators na palakasin pa ang kanilang internal security upang hindi na maulit ang katulad na pag-atake sa Resorts World Manila noong 1 linggo. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Pinayuhan ni National Capital Region Police Office Chief Oscar Albayalde ang hotel security managers na pagtuunan ng pansin at pondo ang seguridad sa kanilang mga pasilidad. Aniya dahil limitado ang access ng mga pulis sa mga hotel, dapat bihasa ang mga security personnel nito para humawak ng mga armas. Kailangan talaga na nilang mag-invest on their internal security, particularly mga hotels where they have their own internal security. Remember, even the policemen are not allowed to conduct visibility or patrol yung yung loob ng hotels nila. It's because they don't want us to get inside. Ayon naman sa grupo ng hotel security managers, pinag-aaralan na nila ang pag-i-invest sa mga modern security equipment upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga guests. Nais din nila maripaso ang accreditation process ng security personnel para madagdagan sila ng tao. We have what we call an accreditation process in the Department of Tourism that also covers security. Yun ang gusto naming pag-usapan at ma-expand so that we are able to cater to the threats that are happening now. Sa kabilaan niya na nangyari sa Resorts World Manila incident, hindi naman anya naapektuhan ang hotel and accommodation industry. I don't think with the past reaction of our police in the conduct of the investigation of the incident, I don't think it has affected much the accommodation sector in terms of the influx of the guests. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Pasay City. Susunod sa ito ang balita. Presentasyon ng testigo sa kasong disobedience to summons ni Senator Laila De Lima ipinagpaliban ng korte. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente sa Maynila kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nagtamo ng mga galo sa katawan at posibleng bali sa paa ang isang motorcycle rider matapos maaksidente sa Welcome Rotonda sa Espanya, Maynila pasado alauna kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Albert Kitaleg, 32 anyos. Ayon sa katrabaho ni Kitaleg, papunta na sana sa isang meeting ang biktima nang mangyari ang aksidente. Sumimp lang po siya, ma'am. Para daw po siya nakat ng kotse. Kaya po, pagtingin ko po sa kanya, nakaiga na siya. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga sugat ni Kataleg saka siya dinala sa East Avenue Medical Center. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
Isusulong ni Senate President Coco Pimentel ang pagkakaroon ng congressional inquiry sa sinasabing computer glitch sa financial system ng Bank of the Philippine Islands o BPI. Ayon sa Senate President, mapanganib ang naturang system error sa kabila ng pagtiyak ng BPI sa publiko na walang hacking na nangyari. Sa sentro ang naturang investigasyon sa ipinatutupad na security protocols ng mga bangko. Dapat anyang maidetalye ng BPI ang punot dulo ng data error upang mabigyan ng kasiguraduhan ang publiko na hindi na ito mauulit. Nararapat din anya na bantayan ng local banks ang posibleng cyber attack sa gitna na rin ng mga napapaulat na hacking sa ilang international banking institutions sa kabila ng mga ipinatutupad na seguridad. Sa ibang balita, sinagot ni Secretary Martin Andanar ang ilan sa mga issue na kinakaharap ng Presidential Communications Operations Office o PCOO, kabilang na dito ang lumabas na animation video hinggil sa martial law at umano'y pagbabawas sa kanya na magsalita sa ilang issue bilang kinatawan ng palasyo. Ito ang balita ni Rica Andrada. Naging sentro ng kontrobersiya si Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar sa loob ng isang taon niya sa Administrasyong Duterte. Dahil matagal naging bahagi ng media, unang napulaan ng kanyang pamamaraan sa pagharap sa mga dating kasamahan. As a former commentator and a journalist as well, one of the things that we in the broadcast industry practice is, of course, we pursue questions most of the time that we really wanted to be answered, diba? And on the other hand, ang trabaho mo naman ngayon, umiwas kung makakaiwas ka dun sa mga tanong na ayaw mo sagutin. Wala naman akong iniiwasan na mga tanong. I just make my agencies responsible and accountable for what they also do. I let the head of agency answer it. And kung talagang hindi niya talagang kayang sagutin, that's the only time that I come in. Lalo pang nakaladkad si Secretary Andanar sa kontrobersiya dahil sa mga fake news na mula umano sa kanyang tanggapan. Pinakabago rito ang ipinalabas na animation video na may temang "Martial law should be the rule of the land." Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, nilinaw ni Secretary Andanar na hindi ito ideya ng presidente at agad din nila itong binura matapos malamang maraming hindi sang-ayon dito. So what was that consulted with the president before you? Hindi na kasi yung mga ganitong hindi naman kailangan pa. So, hindi na umabot ito sa taas. But what is important is we listen to the people. Yes. We come up with communications. Itinanggi rin ni Andanar na kaya hindi siya nagsasalita ngayon sa pulong balitaan ay dahil pinagbawalan na siya ng palasyo. The reason why I gave the responsibility, everything to Ernie was because yung PCOO is composed of 8-9 agencies. Ngayon, our government media is not as strong as it should be. Ayon kay Secretary Andanar, noong una pa lamang ay tinanggihan na niya ang posisyon na maging tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit dahil nagsisimula pa lamang ang bagong administrasyon, ay kinakailangan niyang tulungan si Yusek Abella sa pagharap sa media. Para sa Get It Straight with Daniel Razon, Rica Andrada, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinagpaliban ng Quezon City Metropolitan Trial Court ang presentasyon kay Congressman Reynaldo Umali bilang testigo sa kasong disobedience to summons ni Senator Laila De Lima. Ang dahilan, dalawa ang bersyon ng kanyang sinumpaang salaysay. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hindi natuloy ang pagtestigo ni House Justice Committee Chair Reynaldo Umali sa kasong disobedience to summons ni Senador Laila De Lima. Ito'y matapos kinwestiyon ng abogado ng senadora ang magkaibang bersyon ng kanyang sinumpaang salaysay. Parehong may petsang May 17 ang mga judicial affidavit pero iba ang natanggap ng kampo ni De Lima sa isinumite ng piskal sa korte. 3 days before po siya pinadala sa amin, which was supposedly the original judicial affidavit. Under the rules po, 5 days before the hearing po dapat siya pinapadala. So late na po yun. Tapos po, pagdating po kanina sa hearing, bago po magsimula, biglang nag-abot po si Fiscal ng amended judicial affidavit. Dahil dito, nagpasya si Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 34 Presiding Judge Maria Ludmila Di Pio Lim na ipagpaliban ang pag-upo sa witness stand ni Kong Umali.
Pinagpapaliwanag muna ang piskal at muling itinakda ang pagdinig sa July 14. Nasa biyahe kami nun kanya we were just communicating by phone. So yun siguro that was the cause of the corrections. Pero it's Technical. very minor, wala namang, it doesn't change anything. Pero ayon sa abogado ni De Lima, hindi ito simpleng pagbabago lamang. Bukod kasi sa binago ang salaysay, wala rin ang kopya ng sinasabing arrest order kay Ronnie Dayan. Sa halip ay kopya lamang ng order of contempt ang inilakip sa salaysay. Ayon pa sa kampo ni De Lima, mahalaga ang isyu ng teknikalidad sa kaso lalo't hindi pinagbigyan ng korte ang kanilang apela sa resolusyon nito dahil lamang nahuli sila ng isang araw sa paghahain ng musyon. Strictly then, that judicial affidavit should be expunged from the records and the witness should not be allowed to testify. Sa amin, 1 day late, we were punished. So we're asking the same fidelity from the court. Kinasuhan si De Lima dahil sa pagkumbinsi umano nito kay Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng Bilibid drug trade. Pagkakabilanggo ng 1 hanggang 6 na buwan at multang hindi lalagpas sa 2,000 piso ang parusa sakaling mapatunayang may sala ang senadora. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patuloy na bumababa ang antas ng krimen sa bansa dahil sa anti-drug operations, ayon sa Philippine National Police. Ito ang balita ni Monok Son. Nakapagtala ang Philippine National Police ng mas mababang crime rate sa buong bansa sa nakalipas na buwan. Ayon sa PNP, malaki ang naitulong dito ng War on Drugs program at internal cleansing ng pamahalaan. Sa pinakahuling ulat na ginawa ng Philippine Drug Enforcement Agency at PNP sa ikalawang Real Numbers Forum, ipinakita na bumaba ang kaso ng murder simula ng ilunsad ang Oplan Double Barrel. Bumaba rin ang bilang ng homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping. Illegal drugs, it plays really a vital role in all our crimes. Kaya nga po pag binawasan nyo po ang ating drugs, ang illegal drugs, babawas po sigurado ang krimen. Ngayon ang ika-47 linggo mula nang ilunsad ng PNP ang Oplan Double Barrel o ang kampanya kontra droga. Ayon sa PIDEA, target nilang gawing drug-free na ang mas maraming lugar bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte. With the number of barangays that was cleared from January to May, 3,677, we are making progress. Nagbigay naman ng update ang PIDEA hinggil sa drug war operation ng pamahalaan. Simula July 1, 2016 hanggang June 6, 2017, mahigit 60,000 na ang anti-drug operation ng pamahalaan. Mahigit 80,000 personalidad na ang naaresto. At mahigit 1 milyon naman ang mga sumuko habang nasa mahigit 3,000 ang namatay sa drug operation. Kinwestiyon naman ng Philippine Center for Investigative Journalism ang mga datos mula sa PIDEA. Ayon sa PCIJ, hindi malinaw at misleading ang mga datos mula sa PNP. 11 buwan na nagmo-monitor ang PCIJ sa mga datos subalit paiba-iba umano ang nilalabas na bilang ng pulisya. Sumagot naman ang PNP sa mga aligasyon. The numbers always evolves. It actually increases. And because of validation, it sometimes goes down and up. Those are the things that we always consider. We just don't get data and then we don't evaluate and analyze actually. Simula ngayon ay gagawin ng linggo-linggo ng PIDEA at PNP ang pagbibigay ng update hinggil sa tunay na bilang ng mga anti-drug operation ng pamahalaan. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA na patuloy silang magbibigay ng legal assistance sa 9 na Pilipinong nahatulan ng bitay sa Malaysia. Ito ang balita ni Bernard Addis. 9 na Pilipinong nahatulan ng bitay ng Malaysian Court of Appeals dahil sa umano'y pag-atake sa Lahad Datu, Malaysia noong 2013. Ito ay matapos dinggin ang mga apela mula sa prosekusyon at defense sa naging desisyon ng mataas na hukuman ng Sabah. Kabilang dito sina Julham Rashid, Virgilio Nemar Patulada alias Muhammad Alam Patulada, Salib Ahmad Emali, Tani Lahad Dahi, Basad Manuel, anak ng self-proclaimed Sultan Sulu Jamalul Kiram na si Datu Amir Bahar Hushim Kiram, Atik Husim Abu Bakar, Al-Washir Osman alias Abdul at Ismail Yasin. Una nang pinawalang sala ang mga ito sa iba't ibang krimen na may kaugnayan sa treason at terrorism. Sa kabila nito, pinagtibay naman ng CA ang pag-convict
sa 9 na Pilipino sa krimeng waging war against the king at mula sa habang buhay na pagkakabilanggo ay inakyat ang hatol sa parusang kamatayan. Ayon sa DFA, hindi pa pinalang desisyon na ito at didinggin pa ang kasong ito ng Federal Court of Malaysia. Kaya naman tinututukang mabuti ng kagawaran ang development ng kaso. Tiniyak ng DFA na patuloy ang legal assistance sa 9 na Pilipino na nakapila sa death row. Ipinaubayan naman na ng Malacanang sa DFA ang magiging hakbang upang matulungan ang mga naturang Pilipino na nasa death row. Kasi that is a invasion eh. So even the president will not able to mediate about that, diba? Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Dalawang 2,755 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. AFP Cavaliers at Judiciary Magies magtutuo sa linggo para sa hangat na ikatlong panalo sa UNTV Cup Executive Face-Off. Pansamantalang sinuspindi ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang pagbibigay ng Overseas Employment Certificate o OEC sa mga Pilipino na katakdang magtrabaho sa bansang Qatar. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Nasa mahigit 100,000 overseas Filipino workers na patungo sana ng Qatar ang naapektuhan ng inilabas na suspension of deployment ng Department of Labor and Employment. Sa ngayon, itinigil na rin muna ng Philippine Overseas Employment Administration ang pagpoproseso ng Overseas Employment Certificate o OEC bunsod ng krisis sa naturang bansa. Paliwanag naman ng DOLE at POEA, paraan ito para maiwasan ang dami ng maaapektuhang OFWs sakaling lumala ang sitwasyon sa Qatar. Concern pa rin natin is the same concern na pag sakaling nagka-escalate, mas kakaunti na lang ang i-repatriate. Mahigpit din ngayong pinababantayan ng POEA sa mga recruitment agency ang mga napaalis ng OFWs. We have also instructed our Philippine recruitment agencies. We have deployed overseas Filipino workers in Qatar to closely monitor their respective workers in close coordination also with their foreign employers. Samantala, pinaaalis na ang mga Egyptian national na nasa Qatar sa loob ng 14 na araw matapos putulin ng mga karatig bansa ang kanilang diplomatic ties sa Qatar government. Ang problema lang ayon kay ex-OFW Representative John Vertiz III, baka isama ng mga ito ang kanilang mga Filipino domestic worker. Baka mamaya yung mga pinaalis ng mga Egyptians o yung mga ibang nationalities like ng Bahrainis, ng Qatar, bitbitin nila yung mga domestic worker. Ito ang problema natin, saan natin sila kukunin ngayon? Kaya naman panawagan ni Vertiz sa Department of Foreign Affairs na kausapin na ang Foreign Affairs ng Qatar para harangin ang mga Pilipinong dadalhin ng mga Egyptian paglabas nila ng bansa. Samantala, nilinaw naman ng DOLE sa ambasador ng Qatar dito sa Pilipinas na hindi naman ban kundi suspension lamang ang kanilang ipinatutupad sa ngayon. Nag-express daw ng huge disappointment ang ambassador ng Kuwait, ng Qatar. Bakit daw nag-ban? Sabi ko, hindi naman kasi ban ang term. Sabi ko, hindi. We're taking it from the context na protection ng Pilipino. Not because we are taking sides. Suspension nga lang ang tawag. Sa ngayon, malaking katanungan pa kung ano ang kahihinatnan ng libo-libong Filipino domestic workers kapag napaalis na ng Qatar ang kanilang mga amo. Hindi pa malinaw sa kanila kung may malilipatan bang trabaho o kaya'y tuluyan ang mapapauwi ng Pilipinas. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Nakahanda namang pumunta sa Qatar ang Special Envoy for OFW Refugees at DENR Secretary na si Roy Cimatu kung aatasan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay kung lalala ang diplomatic crisis ng Qatar sa iba pang bansa sa Middle East. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Handang ibili ni Secretary Roy Cimatu ang DENR sa kanyang mga undersecretary kung kailangan niyang umalis ng bansa para asikasuhin ang mga OFW sa Qatar. Bago ma-appoint si Cimatu bilang kalihim ng DENR nitong Mayo ay itinalaga siya ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Special Envoy for OFW Refugee. Una nang napaulat na nagkaroon ng panic buying sa Qatar nang putuli ng ilang bansa ang kanilang ugnayan sa Qatar dahil umano sa pagsuporta nito sa extremism. This group composed of other friendly countries before, but because of there were some differences among others, diplomatic differences, so nagkaroon ng kanilang they broke the relation with Qatar. Sa tingin ni Secretary Cimatu, kailangang may bansang mamagitan sa nagkakaproblemang bansa upang maibsan ang tensyon. Nandun yung person ng US right in Doha, Qatar. So yung fear of a frontal confrontation among these countries ay medyo the threat level in that area hindi pa masyadong mataas. Kung lalala ang problema, maaaring maipit din sa Qatar ang mga Pilipinong nagtatrabaho doon. So you have to bring them out. In the event na medyo delikado, pero ngayon hindi pa naman. Bagamat pinutol na rin ng ilang bansa ang transport ties sa Qatar, naniniwala si Secretary Cimatu na hindi pa kailangang ilikas ang mga OFW doon sa ngayon. There are 4 threat levels As of now siguro threat level number 2 pa lang yan. Pag nag-threat level sa 3 na yan, that should start a plan for relocation, evacuation na yan. Pero ngayon hindi pa naman Una rito ay hiniling ng ACT's OFW Party List na maibalik ang Middle East Preparedness Team na dating pinangunahan ni Cimatu. Ito'y upang mabantayan ang sitwasyon sa Middle East at magiging epekto nito sa mga Pilipino. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. At sa kapapasok lamang na balita, naglabas na ng suspension order ang Philippine Gaming Corporation o PAGCOR laban sa Resorts World Manila. Batay sa kautusan ng PAGCOR, hindi maaaring magbukas ng hotel casino habang isinasailalim sa investigasyon kaugnay ng June 2 incident. Nagbanta rin ang PAGCOR na posibleng patawan ng mga karagdagang parusa ang pamunuan nito kung lalabag sa kautusan. Ayon naman sa pamunuan ng Resorts World, noong June 5 pa nila sinuspinde ang kanilang casino operation. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdiriwang ng ika-119 na Independence Day ng bansa sa Rizal Park sa Lunes. Kasabay nito ay ang pagdaraos din ng Independence Day commemorative rides sa iba't ibang bahagi ng bansa. May isasagawa ring job fair sa anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan, libreng medical services at libreng sakay LRT at MRT sa June 12. Mag-host din ng Von d'Honneur ang Malacanang para sa lahat ng miyembro ng Diplomatic Corps at matataas na opisyal ng pamahalaan sa Lunes. Maglalagay naman ang bandera ng Pilipinas ang Armed Forces of the Philippines kasama ang Philippine Coast Guard at iba pang civilian volunteers sa underwater platoon ng Philippine Rise. Kasabay ito ng pagdiriwang ng Independence Day ng bansa sa Lunes, June 12. May lalim na 54 meters ang kailangang sisirin ng mga diver para mailagay ang watawat ng Pilipinas na gawa sa fiberglass at ikakabit sa isang semento. Ayon sa AFP Northern Luzon Command, layunin nito na igiit ang patriotic ownership ng Pilipinas at bigyang diin ang strategic value ng naturang maritime zone. Noong Miyerkules, umalis ang grupo patungong Philippine Rise, lula ng BRP Davao del Sur. Kasama ang UNTV diving team sa grupong magsasagawa ng underwater flag hoisting. Tumaas naman ang bilang ng mga nasawi dahil sa dengue noong nakaraang taon, batay sa ulat ng Department of Health o DOH. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Umabot sa 220,000 ang dengue cases sa bansa noong 2016, kung saan 1,097 sa mga ito ang namatay. At ngayong taon, hindi malayong umakyat muli ang bilang ng mga mabibiktima ng dengue-carrying mosquitoes. Bunsod nito, patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga lugar na mas pinamumugaran ng Aedes aegypti.
Aktibo na rin ngayon ang Dengue Express Lanes sa mga DOH-accredited hospitals sa buong bansa para sa lahat ng mga pinaghihinalaang may dengue. So those with fever will be segregated, especially the children. They'll have a separate line. A tourniquet test can be done immediately, a complete blood count. Pinapayuhan din ng DOH ang mga magulang na obserbahan ang kanilang mga anak kung may lagnat dahil ang mga school age na mga kabataan ang madalas biktima nito. Pinaiigting din nila ang pakikipag-ugnayan sa Department of Education upang mamonitor ang mga paaralan. The whole school environment is dengue-proof. So dapat hinanap na rin yung mga maaring water containers, okay, and others that could breed these mosquitoes. In schools, we expect, because it's routine, that any child who has fever should be assessed. Samantala, nasa pangatlong yugto o third dose na ng pagbibigay ng dengue vaccine para sa mga grade 4 pupils o mga nasa 9 na taong gulang pataas. Pinayuhan na rin anya ang DOH na ituloy na ang pagbabakuna upang maubos ang natitirang dengue vaccine. May rekomendasyon na sa aming kalihim para gamitin to sa ibang lugar sa ating bansa. Siguro ang number 1 candidate dyan ay Cebu dahil nasa nabanggit ko na last year mataas sila. Binibigyang diin ng DOH na mapupuksa ang lamok na may dalang dengue virus kapag inalis ang mga pinamumugaran nito, lalo na ngayong tag-ulan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Makati City. Ipinaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi muna nito pinahintulutan na makasama sa laban ng pamahalaan kontra ISIS Maute sa Marawi City ang 2,000 alok na puwersa ng Moro National Liberation Front o MNLF. Para sa detalye ng ulat na yan, makakausap natin sa telepono si Rosalie Cos mula sa Quezon City live. Rosalie. Yes, magandang gabi, Monica. Nangangamba si Pangulong Rodrigo Duterte na lalong lumaki ang gulo sa Marawi City kung sasabak din sa bakbakan ang mga tauhan ng Moro National Liberation Front. Ito ang dahilan kung bakit anya hindi niya muna tinanggap ang alok na reinforcement ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari upang makatulong sa pagsugpo ng mga teroristang grupo na nasa Marawi. Sinor promised to send also 2,000 with the MNLF soldiers. Sabi ko, wag. Kasi pagdating doon, maghalo-halo tayo. Na hindi lahat tayo nakakaintindi lahat ng bakit tayo na ang barilan doon. Pero hayaan mo lang ako. But just give us your understanding and be patient. Bukod dito, tinuligsari ni Pangulong Duterte ang mga kritiko ng kanyang administrasyon na kumukwestiyon sa desisyon niyang ideklara ang martial law sa buong Mindanao. I'm the second president to declare martial law. I am not proud of it. I am not happy. Because it indicates something that there is trouble. Samantala, nabanggit din ng Pangulo na tumawag sa kanya ang kapatid ng dating Marawi City Mayor at naaresto na si Fahad Umpar Salik na si Solitario Ali Salik. Si Solitario ay kabilang din sa listahan ng mga pinaaresto sa ilalim ng martial law dahil sa rebelyon. Tumawag si Solitaria. Sabi ko, ano ka ba? Kampi ka sa gobyerno o kalaban tayo? Kasi sabi ko, pinapahuli ka na Lorenzana. Papatay talaga kita. Ganon problema. Usap kayo ni Doresa, pero huwag kang magpakita sa gobyerno. Talagang huliin ka, baka patayin ka pa. You talk first to Doresa. Sa huli, tiniyak naman ni Pangulong Duterte na mareresolba rin ang suliranin sa Marawi City at porsigido itong makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Nangako din ang punong ehekutibo na pagkakalooban ng mga tauhan ng militar ng sidearms bilang proteksyon sa kanila laban sa mga insurgents. Samantala, sa huling anunsyo ng Malacanang, Monica, pinakakansela o inanunsyo nito na kanselado na ang Bandinor sa Malacanang sa Lunes. Dahil pagkatapos ng Rizal Park flag raising ceremony, agad na babalik si Pangulong Duterte sa Mindanao para i-monitor ang Marawi crisis. Balik sa iyo dyan sa studio. Maraming salamat, Rosalie Cos, live na nag-uulat mula sa Quezon City.
Naghain ng writ of habeas corpus ang asawa. Writ of habeas corpus laban kay Bohol Provincial Police Office Director Felipe Natividad. Sa assessment ng Police Regional Office 7, itinuturing na mastermind sa pagpatay si Buñuel, batay na rin sa mga pahayag ng pinsan nito. Sinasabi ni board member na it was his cousin, yung Etad na nagbaril. Pero it turned out na nung nakuha natin si Etad, nung nakausap namin doon at nakuha na din ng media yung pag-confess niya na it was the husband, si board member, ang ultimately na napusil man sa amin. Ayon pa kay Ethan Buñuel, matapos umanong barilin ni Nino Ray ang asawa gamit ang kanyang baril, binalot umano ang katawan nito sa lambat, itinali sa isang malaking bato at itinapon sa Caubian Island sa Cebu. Anya tinulungan niya ang kanyang pinsana gawin ang krimen dahil sa pagkakautang nito sa provincial board member. 5 sospek na ang naaresto ng mga otoridad at may iba pang persons of interest na tinututukan ang mga ito sa pagpapatuloy ng investigasyon. Samantala, nagpapatuloy ang search and retrieval operation sa labi ng alkalde sa Lapu-Lapu City. Umaasa si Angela Layson, matalik na kaibigan at biktima rin sa nangyaring insidente, na tuluyang makakamit ang hustisya sa nangyaring krimen. Yes, we really need to look for her body. I'm really praying na ma-recover. And I am expecting the family should be here. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Philippines. Mayong gabi, una sa atong mga balitang promdi. 5 na ang patay human maunlod ang pump boat nga MV Alad Express sa Romblon mag-alauna sa hapon kaganina. Apil sa namatay ang usa ka bata o usa ka doktor sa Sibuyan nga giilang si Dr. Laudimir Famarin. Sumala pa sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Romblon, gikan sa Magdiwang Sibuyan Island ang pump boat ug padulong untana sa isla sa Romblon. Sakay niini ang 50 ka mga pasahero ug 5 ka crew. Sa pahaon ng investigasyon, kusog ang ulan ug hangin sa laod ug halos zero visibility na usab ang palibot. Sa karon, pipila pa ka mga pasahero ang padayon nga gipangita. Sa lain pang balita, 400 ka mga volunteers ang nakighiusa sa pagtanom sa libo-libo ka mga bakawan sa Noveleta, Cavite. Kini ang balita ni Jenica Cruz. Nasa 50,000 mangrove propagules o bakawan ang itinanim ng volunteer sa Barangay San Rafael 4, Noveleta, Cavite kahapon. Ito'y bahagi ng proyekto ng PTT Philippines na Bakawan Back to the Mangroves. 400 volunteers ang nakiisa sa proyekto mula sa Philippine Navy, Coast Guard, Air Force, BJMP at lokal ng pamahalaan. Ayon kay PTT Philippines President and CEO Sukayan Seriotin, ito na ang 3 beses na nagtanim sila ng libo-libong bakawan na nagbibigay ng proteksyon laban sa banta ng storm surge tuwing bumabagyo. We saw that 20 to 30 typhoon hit Philippines, especially Yolanda or Ondoy, that wipe out all village along shoreline of Tacloban. That's why we choose Noveleta, Cavite to choose to plant 50,000 propagule a year. So this year is will total 200,000 propagule. Plano naman ng lokal na pamahalaan ng Noveleta na gawing protected area ang lugar. Minsan kasi merong nagpuputol, ginagawang uling, kung may de-declare siya, may kaukulang parusa na yon, kaya mas magandang. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue. Ug sa Mindanao, nadakpan sa Zamboanga City ang pinireso nga nakaikya sa Isabela District Jail niadtong tuig 2008. Samtang usa ka bag-ong farm school ang giablihan sa General Santos City. Kini ang balita ni Dayan Ventura. Gihimo ng farm school ang Felicidad Orchard and Garden Organics sa General Santos City. Marso karong tuigang na nahimo kining accredited farm tourism site apan karon lang kini nahimong training institute sa Region 12. Matod pa ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar, tumong niini na mapasabot sa mga manguma na usa ka viable enterprise ang family farm. It's very important for our program na we will be able to establish farm schools in every town in the Philippines para matulungan yung ating mga farmers and their children to learn better agriculture. Sa karon miabot na sa 382 farm schools ang natukod sa tibok nasod sa Pilipinas.
Sa laing bahin sa Zamboanga City, usa ka piniriso nga mitakas gikan Isabela District Jail kaniadtong 2008 ang nadakpan sa mga otoridad sa barangay Talon-Talon. Matod pa sa otoridad, kaniadtong May 30 pa nadakpan si Oliver Tengwa nga nalambigit sa kasong murder og illegal nga droga. Sa karon nagpabilin pa sa Divisoria Police Station ang piniriso mahitungod sa wala pa kini ginakuha sa mga katawhan sa BJMP sa Isabela City. Ngayon hindi pa nila kinukuha, more than a week na. So un-escape ito, dapat bigyan nila ng atensyon. Mag-8 araw na ito dito pero until now hindi pa nila kinukuha. Ginapangita pa usab nila ang 7 pa ka piniriso na kauban nga mitakas sa sospek. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, General Santos City. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare, maayong gabi. Bukas na sa ating mga kasangbahayang inilunsad na talent search ng Wish 1075 na tinatawag na Wishcovery. Ito ang balita ni Mon Hocson. Bukas na ang entablado ng Wish 1075 para sa mga amateur talent na may phenomenal music spirit at star-like charisma. Sa pinakabagong proyekto na Wishcovery, maaari nang matupad ang pangarap ng sinuman na nagnanais maging bagong singing sensation sa bansa. Sa pagsisimula ng audition kahapon sa Eastwood Central Plaza, umabot sa 75 ang nagpatala. Isa na rito si Jean na bumiyahe pa mula sa Quezon Province. Grade 2 nang madiskubre niyang mayroon siyang talento sa pag-awit. Sa katunayan hanggang maging sa panaginip. Ayun, na-discover ko siya, tuloy-tuloy po siya na umawit. Sumali ako sa mga ilang competition sa school, ganun po. Hanggang sa dumating na nga po na natuto po ako mag-gitara. Si Harry naman, bagamat may kapansanan sa paningin, bumiyahing mag-isa mula sa Antipolo upang maibahagi ang kanyang talento. Naniniwala siya na ang pagsali sa Wishcovery ang maaaring maging susi upang maabot ang kanyang pangarap na maging isang sikat na singer. Ano kasi sir, talagang mahilig ako sumali sa mga ganitong contest. Hilig ko talaga yung pagkanta. Si Via naman, panay ang ensayo. Kinabahan siya nang magkaproblema ang inihanda niyang -1. Mabuti na lamang at tinulungan siya ng mga bago niyang kaibigan na nag-audition rin sa Wishcovery. Ever since, may talaga ako mag-covers. Tapos sinusubaybayan ko talaga yung mga videos ng Wish. Yun, so gusto ko lang i-try din kasi sayang din yung opportunity. Nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang mga sumali sa unang batch ng audition para sa talent search ng Wish 1075. Lahat ay umaasa na maaabot ang kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng Wishcovery. Ang layunin ng Wishcovery ay to discover amateur Filipino singers. At ang kaibahan nito, this is an online singing competition. At the same time, we do public service. Gaya ng lagi nating ginagawa na tayo'y tumutulong sa mga nangangailangan. Ang Wishcovery ay bukas para sa lahat ng mga Pilipino, 18 years old and above at walang existing contract sa kahit anong record label o kumpanya. Maaaring mag-audition sa pamamagitan ng on-ground o pagpunta sa pipiliing venue para rito. O kaya naman online via Wish FM 1075 website. Ang tatanghaling Grand Champion sa Wishcovery ay magkakamit ng 2 milyong piso at recording contract, isang house and lot at isang brand new car. Para sa ibang detalye, maaaring mag-email sa Wishcovery team sa info@wish1075.com o mag-follow sa official social media pages ng Wish 1075. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tatangkain ng AFP Cavaliers sa Judiciary Matches na masungkit ang ikatlong panalo sa kanilang pagsasagupa sa UNTV Cup Executive Face-Off sa linggo. Ito ang balita ni Bernard Dades.
Gonzalez, yes! Is 2 out of 6. Rapito rin. Speed versus height advantage. Ito ang aabangan sa matinding bakbakan sa hardcourt ng Liga ng Public Servant sa pagitan ng koponan ng sandatahang lakas at ang pwersa ng hudikatura ng bansa sa main game ng triple header ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo alas 5:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Bentahin ng judiciary ang mas matataas na players kumpara sa AFP sa pangunguna ng kanilang tatlong tore. Ang 6'2 na si Court Attorney 6 Romulo Paras Jr., 6'1 na si Supreme Court Judicial Staff Officer Dindo Sevilla at ang 5'11 na si Manila Presiding Judge Manuel Gerard Toma Cruz. Pinractice namin ng press break, tsaka hard practice kami, maraming drill. Siguro ganun pa rin ang preparation namin. Medyo lamang kami sa sa malalaki. Kaya ganun pa rin ang strategy yung gagawin namin. Bagamat mas malalaki ang kalaban, mamumuhunan naman ang sundalo sa kanilang bilis at mas malakas na resistensya. Yes, yung judiciary medyo malakas din, prepared din siya Siguro it boils down yung preparation pa rin namin para sa team. Malalaki rin kasi yung judiciary. Siguro yung running game namin, yun ang papractice namin. Kapwa may tig 2 panalo at 1 talo ang AFP Cavaliers at Judiciary Magis, kagapay ng PNP at DOJ. Tinalo ng AFP ang Senate at BOC, ngunit natalo naman sila sa DOJ. Habang ang Judiciary naman ay nagwagi kontra BOC at PNP at natalo naman sa DOJ. Maliban sa laban sa Linggo, may tig-1 na lamang na game ang nalalabi para sa mga kuponan sa pagtatapos ng elimination rounds. Sa June 18, magtutuos ang Judiciary at Senate Sentinels, habang ang AFP naman at PNP ang magsasagupa sa third game. Una rito ay sasalang sa first game sa Linggo ang PNP at DOJ at ang Senate at BOC naman sa second game. Sakaling matalo ang Senate, magpapaalam na sila sa Liga kasama ng BOC Transformers. Bernard Danis, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Leslie Bowen. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Long weekend. Oo. Pero kahit na walang pasok sa Lunes, kailangan pa rin natin gunitain. Yes, Yung Independence Day, yung mga sakripisyo ng ating mga bayani noon at ngayon. Yes, tama. Magkikita naman tayo sa Lunes dahil holiday na Lunes. Naka-Filipiniana kaya tayo. Maraming salamat, Leslie, at happy Abangan weekend. namin yung Filipiniana. Oo, sige. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.